Kapitan Jason daw ng takbo. Pula. And guys, ito order natin sa Darling ni Kuya Tote. Ay, ganun pala yung isang sako ng Ariel. Patingin nga ako, Kuya. Ayan. O, diba? Yan yung kinukulit sa akin ni, ni Madam eh. May yan, 6+1 yan, guys. Ayan. Tapos, order na tayo. Isang kahapa. Ito na talaga lahat yung kay Ateng. Yun. Okay. Let's go. Okay. Actually, meron kami nakasulat, guys. May labas yung basyo. Basyo, please. Ngayon, ang in-order natin, EKC. Ano ba? EKC, ano ba? Trading, sari-sari store. Ayan. Hindi natin ang ano. Sure. Wala na rito eh, no? Sayang, ito din sana. Ito din kasama yan, guys. At saka yung isang Ariel. Yun. Siyempre, ang The Boys. Nasa shyness pa. Ayan. Sa mga taga-pandihan, tingin nyo lang si Kuya Joseph. Ayan na yan. Asa na? Wala si Kuya Joseph. Pagka nadaan sa inyo yung mga ganitong truck, yan, hahantingin nyo yan. Mag-order kayo, ha? Ayan si Kuya Joseph. Tapos, pag gusto nyo umorder ng mga groceries, na mga ganyan, chicheria, dilata, lahat. Pag kinontak nyo siya, i-refer niya kayo sa kanyang Darling. Kasi si ma'am naman yung mag-aasikaso sa inyo sa mga hanas nyo sa buhay, guys. Ha? Wag ako istorbohin nyo, guys, ha? Sila ang istorbohin nyo, yan. EKC. Thank you very much! Hi, guys. Mami Parkis here. Ayan. So, in today's video, guys, magbasa tayo ng mga comment. At syempre, magkaroon tayo ng mga pagninilay. Ayan. So, sundot ito sa ating vlog na ano ang mas mahirap, empleyado or negosyante. Ayan. So, fresh na fresh, 53 minutes ago, Winnie 07, yan, si Ma'am Winnie Salgado. Alam mo, natouch naman ako. Sabi ni Ma'am Winnie, pag napapanood kita, Mami Park, gusto ko nang umuwi ng Pinas. Yan, napakasarap naman. Kasweet naman ni Ma'am Winnie, ano. Na-inspire. No? Maraming salamat sa mga OFW na na-inspire na mas lalong napag-iisip na pasukin ng pagsasari-sari store. Welcome to the club. Welcome to the world of business of sari-sari store. Lagi lang ang hiling ko ay maging matagumpay tayo, no? So kaya kailangan galingan, no? Hindi naman kailangan pero makinig ng mga advices from experiences people, malaking bagay 'yon, no? Even me, nakikinig ako sometimes. Hindi naman ako Syempre ako continuous learning. Naniniwala ako dun sa continuous learning, no? Okay, next would be Mama Neng's vlog. 85-87. For me, Mami Park, negosyante pero worth it naman kapag bilangan na ng kita sa gabi. Ayan. So, wala nang masasarap pa sa mga negosyanteng pag nagbibilang ng benta sa gabi. Nangangalahati pa lang ay kumota na. So, syempre, in the rest, na binibilang, bonus na lang. Or kaya, syempre, kita. Ibig sabihin, ma-overcome mo, ma-overkota ka, ay napakalaking achievement talaga yun. Ano? So, talagang totoo naman, mahirap talaga ang pagnenegosyo, pero worth it kapag napagtagumpayan mo. No. So, yun lang. Kaya galingan mga kasari, okay? Malu Aguirre 5825. Happy birthday, Miss Ana. Ayun. Ako, Mami, employed. But sometimes, parang gusto kong mag full-time sa store ko. Yun lang, mababawasan ako ng income. But still, dyan pa din ang expenses. Kaya tiis muna. Ayan. So, kapag wala namang napakalaki pang reason, wag mo nang mag-resign. Mas maganda pa rin syempre yung meron tayong multiple income. Kasi, para mas mabilis nating ma-achieve yung mga natin. One time, dadating ang panahon, you're going to resign, Ma'am Malu. And kapag dumating yung araw na yon, that is a calling. Minsan, ang pagre-resign sa trabaho, hindi mo aakalain na may mas maganda palang plano ang Diyos sa'yo. Ang akala mo, kaya nangyari sa iyo, pinarurusahan ka ng Diyos, naging masama ka bang tao, minsan gaganon ka pa talaga. Kasi, grieving yun, nagigrieve ka sa pag pinagdadaanan mo, if you lose your job, no? Ganyan, if you lose someone, gano'n naman yun. Dadaan ka talaga. But, when you keep yourself motivated and positive, may calling ang Diyos. Naniniwala ko dyan. If it's meant for you, it really meant for you. Wala kang magagawa, kundi dadating dun sa panahon na magde-decide ka talaga. Ililid ka talaga ng Panginoon sa mas magandang maghihintay sa iyo. So, for now, if it's not that calling, wag muna. No? So, Mami, kailan maralaman yung calling? Literal ba? No? Walang makapagsasabi. Basta darating yan. Maniwala ka na hindi mo aakalain. So, yun. God bless, Ma'am Malu. Stay motivated. Employed ka. Mas may chance kang mag-ipon. At para mas, kung gusto mo mag-focus na sa tindahan, kung sakaling magkakaroon ng lalaki ang tindahan,
mas magiging okay, edi at least may backup ka. No? Ayan. Okay. Eleanor Rosero 3626. Ako po OFW, 13 years na. Malayo sa mga anak pero tiis lang muna. Pero pinaghahandaan ko ng uuwi for good next year. May maliit na tindahan, mag 2 years na sa April 2024. Ang nagbabantay, anak ko din. Pero may sahod sila at masasabi ko na lumalago. Kasi madami ng paninda. Di na ako nagdagdag pa ng puhunan. Thank you, Mami Park. Mas maganda negosyo para sa akin. Which is true naman, ano? So, tulad ni Ma'am Eleanor and Malu Aguirre, they have their own source of income, no? Yung regular job. So, for good na, sooner next year si Ma'am Eleanor, and maganda ito kasi paghahanda ito para sa mas umaatikabong mas magandang tindahan na mangyayari, no? Kasi may pang-backup. And good thing, no? Napaka-bless ni Ma'am Eleanor kasi her family able to be a good support system. Hindi po kasi sa lahat ng pamilya nangyayari yung ganito. Yung binigyan mo na nga ng ikabubuhay ang iyong pamilya ay wawaldasin pa, imi-mismanage, no? Walang malasakit. So, maganda na may malasakit ang pamilya, ang mga anak, nangunguna sa pagpapalago, napakaganda nito. Dahil yung fortunate ka ay sa iba ay hindi sad stories ang nangyari. So, napaka-importante po ang good communication and good support system sa pamilya. So, sana lagi niyong tatandaan, importante iyan, lalo na kapag negosyo ay involved. Ellen Pilar, happy birthday, Ate Ana. Ayan, sabi ni Mami Ellen Pilar, hi Mami Park, always watching, God bless, love you. For me, mas mahirap ang magnegosyo compare po sa employee. Minsan po nag-work, naranasan ko pong mag-work ng electronics company, sa electronic company. Pero po, mas magandang magnegosyo kasi hawak mo ang oras mo. For me lang, Mami Park, thanks po. It is like majority of us saying na mas mahirap magnegosyo, pero mas maganda ang negosyo. Yun ang mga usualing sagot niya. No? So, I agree to you guys. No? I really agree. And then, mahirap siya talaga kasi because not just only physical works, mental and emotional talaga. Iti-drain ka talaga. And like what Daddy said, yung decision is in you, hindi ka tulad ng regular employee ka lang, hindi sa iyo magagaling ang desisyon, no? Sasabihin lang sa yung instruction kung anong gagawin. Yun yung kagandahan, no? So yon. But ika nga naman din ni Ma'am Mama Neng's vlog, worth naman ang kalalabasan kapag yung gumaganda ang takbo, no? So kaya kapag pumasok na sa negosyo, ibigay na ang best, no? Best of your very best, ganon. Yon. Okay, so Simple Drew 1061, galing naman. Ayun. And then Grace De Los Santos 918, nag-work po ako sa Chowking for almost 7 years. Sa accounting po ako, nag-resign ako dahil na-bored ako. Everyday same ng mga ginagawa ko, routine na. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo last vlog ko na sa being employed, ang self-improvement or self-growth ay napakabagal kasi lalo na kung routine ang iyong trabaho, and especially tulad nito accounting, nasa back office, no? Everyday yun ang ginagawa mo. Imagine that for 7 years. So unlike when you are in the business, you are able to talk many people, no? You are able to showcase your talents and skills, and also at the same time you are able to gain more profit or more income, no? Mas may chance ka na 10 times ang iyong income compare sa regular ka na nag-employee, no? Now, may mga tinatawag tayong panahon ng hindi piyesta araw-araw, so syempre. So, kaya nga lagi kong sinasabi, whatever the outcome of your business, that is also the outcome of your income. Kaya galingan, no? Hanggat maaari, be sensitive and be creative, and also yung, and at the same time, maging maingat, no? Wag maging wag yung pagiging impulsive. Bigyan nyo ng delay ang sarili nyo when you are in decision para mas makapag-isip kayo more than 100 times. Importante yan. Lalo na pag maglalabas kayo ng pera, mag-i-invest kayo. Okay, so next would be Samcho 4356. Totoo po yan. Meron pa nga ikukumpara ka pa sa iba tindahan. Yan pakiramdam mo, iniinis ka para magsalita ka. Tiis lang mi. Ayun. Ito naman, yung sinasabi naman ni Samcho ay yung pagdating naman sa mga
siguro mga kapwa kasari no niya na ikinukumpara siya sa ibang tindahan. Hindi naman po mawawala iyon. Dito po napakaraming beses ko pong nararanasan yan, no. Ang kagandahan lang, hindi naman medyo pangit ang aking naririnig sa mga customer, no. But dahil meron tayong tinatawag na business ethics, kasama sa business ethics natin ay wag nating at saka yung salitang binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Eh ako, kahit may naririnig ako, kahit may nalalaman ako, hindi ako nagsasalita ng against them, no? Hindi ako nagsasabi sa mga customer ng aking nasasaloob hanggat maaari. Na basta sila nagsasabi sa akin ng ganito ganyan, pero kiber lang ako kasi ang focus ko customer, hindi ko focus ang kakompetensya ko. No, yun lagi. Siguro isa din sa nakapagpataas ng sales ko at nakapagpataas ng o nakapagpabilis ng paglago ng tindahan ko ay mas nakatuon ang focus ko sa hanap buhay at kung paano ako mas makapagbibigay ng magandang serbisyo at presyo sa aking mga customer compare sa lagi kong nilulook after ang ginagawa ng aking kakompetensya or kung ano ang masasabi niya sa akin. Kasi nga, yun nga, ganun. So, ang dami na ako narinig din na ganyan. Ang dami din kong na ganyan. Pero, hindi kami nagsalita. No? Kahit sa mga tindera ko, tinuturo ko, kayong magsasalita sa customer na siya nga, ganito, ganyan. Kasi makakarating sa kanila yon and ayoko ng kaaway. For me, hindi ko wini-welcome ang bad vibes, sa totoo lang. So, Sancho, okay lang yan, tiis ka lang. Ang importante negosyo, ang importante yung sarili, no? As long as wala tayong naapakan, di tayo nang abala ibang tao, we're all right. Ayan. Nancy Uyla, 320. Good morning po, Mommy Park, and happy birthday, Ate Ana. Yun, dami nagbabati sa'yo, Ate Ana. Tiana, dami nagbabati sa iyo. Thank you. Lakasan mo. Thank you. Yon. Kasi kung ano na shoot yung ginawa ko, nirapan ako mag-shoot. Napakahaba kasi ayoko na mahaba eh. Ayan. Beron Chill 24. Happy birthday po kay Ate Ana. Hindi ko po yan naisip nung nananahi ako sa giginto. Pero talagang ang daming problem pag namamasukan lang po tayo. Lalo na pag may mga ayaw sa isang tao. Thank you po for always sharing. Love you, Mommy Park. Love you too. Ayan. Love you. So, totoo yan, no? I would like to share to you guys, ako talaga, sometimes, hindi reason na ang company ang dahilan kung bakit ako nagre-resign. Sometimes na ang reason is yung environment ko, yung mga ka-coworkers ko. No? It's not naman that I cannot get along with them. It is just that, ako, mas may simpatya ako sa kapwa ko bago na mga empleyado. Gusto ko kasi banggitin ito dun sa The Design is Very ko, pero hapyawan ko guys. Nag-resign ako sa isang trabaho ko before sa Manila when ay naging transport associate sa mga hotels, no? Kasi may sarili kaming company, we are providing transportations, iba't ibang klase ng sasakyan kung anong kailangan ng hotels, kami ang nagpo-provide. So we are transport associate 1, no? Kami yung tatanggap ng book ng mga guests or kaya yung ipapabook ng concierge sa hotel, no? Or kaya naman ay yung sa website or sa email. So, minsan kami din yung sumusundo sa mga guests na with provided na namin ng sasakyan. No? Kaya alam niyo yung may mga pangalan, tapos may susundong mga social na sasakyan. Ayan, ganyan yung company namin. So, kung ano ang request na sasakyan ng guest, kung mga luxury car, ganyan, kung simpleng car lang, ganyan. Meron pang pangalan. Halimbawa yung sinusundo namin, halimbawa, Mommy Park. O yun, para makita namin kung, halimbawa, no? Para makita kami ng guest. Ganyan. Tapos, ang tawag namin sa driver namin ay hindi driver, chopper. Wow, sasyalan, chopper. And then, yon. Ang hindi ko lang gusto doon sa company kasi is, laging may reshuffle. Pero, yung reshuffle namin, iba-iba ang manager na naka-assign sa mga hotels kung saan meron kaming mga kakontratang hotel. Tulad halimbawa nung nangyari sa akin, doon ko palang na-enjoy at na-i-start na maintindihan yung trabaho ko doon sa Marriott. Na-assign ako yung first kong ay Marriott, sa Marriott Hotel. Ang kaso, ang problema is, dahil biglang nag-reshuffle, lilipat ako ng New World Hotel dito sa Malate, yung dating Hyatt. So, ang naging problema ko doon is, syempre, panibago na naman na mga kasamahan sa trabaho, mga drivers, at saka panibago na naman na sistema sa hotel kasi sa pantry kami ng hotel kumakain sa kitchen ng hotel. So, panibagong adjustment na naman kung
kung paano ako magla-lunch, paano mamamasahe, ganito, ganyan. So, syempre, bilang isang magaling at ayos na empleyado, dapat ikaw ay flexible, ika nga, no? Can able to adjust in the new environment, no? Kung kinakailangan. Hando naman ako dun sa point na yon. It's just that lang kasi, yung general system na nangyayari kung how the operation works in a daily basis, okay, no? Almost same sa mga ibang hotels. However, ang problema ko diyan yung sa inner system, yung halimbawa yung working with the managers, working with the supervisors, kasi hindi pare-parehas ng sistema. And then syempre yung mga co-workers mo, hindi lahat magaganda ang ugali talaga. So nahihirapan ako to get along with them, lalo na kung walang consistency, hindi na po-foreseen agad kung kailan ka magtatagal dun sa hotel na yon or dun sa branch na yon. So kaya napakahirap ng adjustment. Hindi katulad nung halimbawa is tapos ito pa, yung uniform, dahil iba yung hotel, iba din yung uniform. Ang kaso, yung uniform, pwede kang makakuha ng libre, pero pahiram, isusuot mo. So, ibig sabihin, sinuot na ng iba yon, tapos isusuot mo ulit. Tapos, pag hindi ka na doon naka-assign, ulit sa'yo. Iiwanan mo, isusurrender mo. Ito kasi yung problema diyan. Buti sana kung at least 2 months naka-assign ka doon. At least alam mo, 2 months ka doon. Pero hindi Minsan, 1 week ka lang doon, 2 weeks, walang definite date kung kailan ka mag-i-stay doon, i-reshuffle ka ulit. So, shocking, no? Walang sistema. Syempre, hindi lahat ng empleyado ay basta-basta makakakope, lalo na ang nire-reshuffle nila bago. Dapat ang nire-reshuffle yung naka 1 year na mahigit. For me kapag may empleyado, hindi mo dapat basta nire-reshuffle agad-agad ng ganong kaaga. Less than 2 months pa lang sa una niyang hotels na naka-assign. Tapos, i-assign sa iba, tapos i-assign ulit sa ibang hotel. Shocking yun, no? Kumbaga ba sa culture shock. So, nainis ako, ayoko ng ganong sistema. Kasi, imbis na mag-improve ako, imbis na gumaling ako sa craft na ginagawa ko, or sa job na ginagawa ko, lalo ako nabubobo, lalo ako naiinis, lalo ako nasya-shock na ako. So, kaya sabi ko, gre-resign na lang ako. So, this is not fit for me. This is not the job that I like to do, or I want to do, kung ganito yung style. Kasi hindi naman yan sinasabi sa amin sa orientation Sinasabi nire-reshuffle. Ba't hindi ko akalain yung pagre-reshuffle? Bagong-bago ka, training ka pa nga halos, kung i-reshuffle ka, para kang bolang pinagpasapasahan. So, yun. Tapos, yung to get along pa with to the other, to get along with your co-workers. No? So, yun yung hindi ko nagustuhan. And then, meron akong isang company, nag-resign din ako kasi gusto ko na sana yung ginagawa ko kasi field, no? Sales, nasa field, yun ang gusto ko haragan. And then, nagkaroon na naman ng reshuffle ng yung pagbabago ng mga pagbabago ng ma-assign ka sa ibang department. So ako, napili akong ma-assign sa hardware department. Hardware company kami, big supplier kami ng hardware, wala lang kaming mga semento at saka buhangin, wala lang kaming ganyan at saka graba. Pero mostly yung mga more on electrical, fans at saka may department din kami for furniture. Meron akong pinasukang company ganyan. Ngayon, na-assign ako sa field before, no? One time lang ang office namin every Friday para i-kontakin lang yung aming mga prospect clients at yung mga client na nakakuha na sa amin and follow up ng orders o kaya ay follow up ng re-remind namin sila na malapit nang mag-due yung kanilang baka hindi pa sila nakakabayad, no? Yung ibig sabihin, halimbawa kung ang i-issue nila ay cheque, baka mamaya post-dated check, halimbawa yung ibabayad, yung transaction, baka mamaya makalimutan na magpondo sila sa kanilang bangko. So yun yung mostly yung mga calls ang ginagawa namin pag Friday. But Monday to Thursday and Saturday, field work, no? Kahanap kami ng client. Mostly pupunta kami sa mga on-site na mga ginagawang buildings, ganyan. So most probably ang kinakausap namin mga engineers, mga architects, mga foreman, ganyan. So, ang ayoko lang doon, dahil nung ako ay ililipat sa ibang department, which is, magba-back office ako. Tatawag ako ng mga kliyente at magpapa-order, no, yung mga, usually existing clients na direct na hawak ng company. Meron kasing direct hawak ng company, merong hawak naman ng mga agents. May mga agents din kasi kami. So, yung mga direct sa company na umu-order, ipa-follow up, o-order ka. So, ang sad part nun, ang daming product na mahahawakan ko ulit. Another pagre-review ng mga codes, no? Kasi nung ako ay nasa ibang department at ako ay field sales representative ako at sa field ako nagwo-work mostly of my days,
ang hawak ko lang ay ilan-ilan na mga items. Lahat ng klase ng fan, no? Lahat ng klase ng mga exhaust fan, ganyan, at yung mga related accessories ng mga fans. So, yun ang hawak ko. At saka mga tapes, no? Mga duct tapes, ganyan. Yun yung hawak ko. And then, pag mapupunta ako dun sa department na isa na hardware department, talagang napakarami ng items na yun. Imagine that. Super dami. Super dami talaga. So, I need to be more of memorization ng code. At saka, dahil itatype ko yun sa computer, yung hahanapin na order ng customer. Willing naman ako matuto with that. The problem is, yung hahawak sa amin na yung hahawak sa akin na magte-training ay hindi yung dating nag-training sa amin nung ako ay bago ma-hire. Ang maghahawak sa akin ay isang may matandang dalaga na pioneer doon sa company. So masungit, no? Ang sungit niya. So naiintindihan ko yung mga ganun minsan ng mga empleyado na matagal na sa kumpanya at they setting their boundaries para hindi kaya-kayanin ng mga empleyado and para sundin, no? Ika nga kasi medyo superior. However, in my part kasi, for me kapag bago kasi, dapat naiintindihan talaga and dapat mas more soft, no? Soft muna para hindi na siya shock. Nairita ako sa ugali, may attitude talaga. So, nag-resign ako. And actually, the reason of that talaga is bukod sa hindi ko gusto yung magiging department na pupuntahan ko, ay the reason pa is yung mag-train sa akin ay hindi ko gusto ng iba. So, sometimes you are sometimes naiisip mo mag-resign kasi hindi dahil dun sa kumpanya, kundi dahil doon sa mga co-workers mo. Natotoxican ka, ganoon. No? So, yon. So, hinapyawan lang naman natin, nagpahaba patuloy ng video natin. So, I understand you, Veron Chill 24, no? Hindi naman mawawala talaga yung chismis, chika, ganyan, no? I see myself na I'm not that fit, no? Especially with my characters, being employed. Kasi kapag may hindi tama, minsan hindi ko mapangatwiranan yung sarili ko kasi I need to follow the rules and regulations. And sometimes, you need pa na magpakumbaba dun sa mga idiot ang utak at mga buwiset ang ugali. So, kaysa mamatay ako sa ines at konsumisyon, no way. Ako, mahaba ang pasensya ko pag customer. Pero sa totoo lang, pagka buwiset na tao at walang ginawa kundi hindi mo malaman kung naiinggit ba sa'yo or whatsoever, doon ako hindi makakatagal na kasama. Ayokong maging toxic na tao. So, yun. Siguro kaya din fit sa akin ang negosyo kasi dito talaga fit ang aking character. No, for me yun lang ang yun lang ang sa tingin ko. For me, fit ang character ko when it comes to business na ako yung may-ari. Yun. At saka syempre, yung galing ko ayoko nang hindi mako-compensate, no? So ako tanggap ko kung anong kinahihinat ng tindahan ko, ng business ko kasi alam ko din kung ano yung effort na ginawa ko. Ma-share ko nga pala sa inyo guys before we end this video. Ma-share ko, dati may nagtrabaho ako sa isang parang resto bar dito sa amin. Resort siya, may private resort. And then may resto bar siyang kasama. So naging sideline ko siya before ako nagbalik ng Manila before. No? Kasi nagtrabaho ko sa Manila, umuwi ako, inalagaan ko yung mga anak ko, and then nagtrabaho ako ulit sa Manila. So mababanggit ko yan sa aking susunod na design is very kabanata ko, no? Yung part 7 na yata. So highlight ko lang to. Nagtrabaho ako doon, and then yung mag-asawa sila na may-ari. Yung resort, ang may-ari, yung magulang na sa Amerika. So, yung anak, naglagay ng business, ng new business na, ano ba tawag doon? Yun nga, parang resto bar. So, sa gabi ang duty namin. So, malapit lang, walking distance lang from our apartment, no? Bago yung dati namin na talagang, yung nagkakilala kami ng daddy. So, ina-offeran niya ako ng gusto niya, baka, dahil alam nila tapos ako ng pag-aaral and management ang tinapos ko, kasi parang gusto nila ulit palakasin yung kanilang resort. So, tinatanong niya kung ano ang background ko at kung ano ang kaya kong gawin when it comes to managing yung ganong klaseng kung kaya ko bang gawin, ganito, ganyan. And I said, I can do it. Kasi somehow, I know I can do it. Yung promotions, kasi pag kami kailangan naman mag-hire ng technical pagdating sa promotion sa mga website, wala namang problema dun di ba? Expenses naman yun ng negosyo. However, alam ko yung gagawin kung paano, no? Pagdating sa promotion, palalakasin, may ideas ako. And I know I can do it. I'm confident that I can do it. I can manage it. And then, yung mga apartment nila, yung pagdating sa mga financial, yung pagsingil, ganyan, mga apartments, hahawakan, ganyan. So, meaning talaga magmamanage ako ng negosyo at magpapalakas ako ng negosyo.
But the offer is not good. For me, hindi worth ang aking level at ang aking knowledge pagdating sa ganon na offer. So, hindi ko siya kinuha. Tinanggihan ko siya. And for me kasi, maaabuso ako. I know. Kasi nakakilala ko na ng konti yung ugali eh. Dahil, di ba, nagtatrabaho nga ako doon. Naalala ko pa noon, grabe, nag-tip sharing. Dahil bago ako yung pinakahuling bago, pero sa counter ako nakahawak. Then tumutulong ako paglabas ng mga alak. Yung mga waiter, hihingi ng alak sa akin. Tapos, and then minsan kapag busy sila sa labas, kasi may table sa labas, tapos merong nasa loob, mga VIPs, ako na nagbibigay doon sa mga nasa loob. No, kasi aircon sa loob eh. Malaking yung restaurant yun. Tapos, meron sa labas, may mga umiinom. Tapos, nag-i-invite ng banda ng every Friday and Saturday. So, nalala ko, sharing ng tip, gabi. Natawa ako, 4 pesos yung sumobra. Binigay sa akin 4 pesos. Di, natuwa naman ako kasi at least, di ba? Hindi naman ako nag-expect pa na bigyan ako ng malaking kasi yung partihan, no? I've been there in that kind of business. So, I know what's going on. I know. May experience ako pagdating sa bar, sa club. Kasi, di ba, magjajapan ako dapat. So, I know what's going on. Kaya that is why meron akong background. Alam ko kung paano gumagana ang isang resto bar, ang isang club, ang isang restaurant, no? Ang isang amusement place. Alam ko yon. Meron akong knowledge, may background ako doon kasi may experience ako, no? So, natawa ako. 4 pesos, okay lang. Ay, salamat naman sir, kahit 4, nabigyan mo pa ako, ganyan. Pero kasi, hindi ko na siya dinala. May pouch ako dahil siyempre, pang retouch ko ng siyempre, dapat pleasant personality tayo. That time, medyo talagang, hindi sa pagyayabang, sasabihin ko, medyo maganda-ganda pa ako ng mga panahon na yun. Naalagaan ko pa kahit paano, kahit hirap na hirap ang buhay namin, medyo payat ako, makinis pa, ganyan, no, masasabi ko talaga. And medyo bata-bata, siyempre. So, that was 7 years ago. Imagine that. So, iniwan ko doon sa aking spot doon sa bar kasi ako ang doon ako ang parang reyna nung bar na yun, doon sa may parang bar counter dahil ako ang nagma-manage doon eh. Ako naglalabas ng dapat ilabas ng mga nandoon, no? Dahil yun ang trabaho ko, yun ang scope ng work ko. So, iniwan ko doon sa lalagyanan ng mga coins. Iniwan ko doon yung 4 pesos ko. Pero wala nang ibang natirang coins doon kasi ina-out lahat yung pera doon. Ganun yung ugali ng babae na amo namin. And then, the next day, tinawagan pa ako literal. Tinawagan ako, natutulog ako. Pero gising na ako nun yata. Tinawagan ako, sabi, ano daw yung 4 pesos doon sa aking sa aking box? Sabi ko, ay, iniwan ko po yan dyan, ma'am. Kasi po, yan po yung binigay sa akin ni sir na share ng, tip sharing kagabi. 4 na lang natira. Iniwan ko na lang po, hindi ko na dinala. Hinayaan ko na po dyan kasi kung sakali naman pong, minsan po nahihirapan tayo sa mga piso-piso, nahihirapan ako magsukli. So, iniwan ko lang po dyan. Bigay po sa akin ni sir yan. Yun. Ganun ba? Ganyan. Kasi syempre, dapat daw, pinapaalam ko. Sabi ko, 4 pesos issue sa isip ko. Tapos sabi niya, bigla niya ako sinabihan na, wag na daw muna akong pumasok kasi daw, hindi pa nga daw kaya ng hindi pa daw, kumbaga ba parang marami daw gastos yung hindi naman daw nagiging ng mataas na revenue yung business. Pero talaga kasi sa totoo lang, may mali sa pagmamanage ng business. Ayoko magmagaling-galingan kasi nga, baka mamaya sabihin niya ako. Kasi nung minsan na nagbigay ako ng suggestion, dahil galing ako sa bars, alam ko yung sa doon, sa mga ganun-ganun. Ang hindi ko lang alam, magtimpla talaga ng magtimpla ng mga alak. So, I know what's going on and how it operates. Minsan lang ako nag-suggest. Tapos, sabi pa nung may-ari. Kasi sabi ko para maiwasan din na, para lahat makakapasok, then para din maganda rin na matumaas yung revenue, ganyan. So sabi niya, wala daw siyang pakialam kung mababa ang sales or not, kung malugi daw yun or not, kasi she can go back to America anytime she wants. So ibig sabihin, yung business hindi talaga pinut up para mapagbuti. Kumbaga ba, parang may magawa lang. Ganon yung dating. Pero, hindi na niya ako pinapapasok dahil gusto nilang mag-cost cutting. So, napag-isip ko, napagtagni ko, anong utak ang meron to? Natawa na lang ako. So, tapos, aside from that pa, yung natawa ko doon na I can go back to America anytime. Kaya pala sila nandito sa Pilipinas dahil nagkaroon pala sila ng house arrest doon sa Amerika. Kasi yung palang pagre-recruit nila ng mga workers na pupunta sa Amerika, wala naman palang aasahang trabaho doon at employee na so na house arrest sila, tapos nung medyo free na sila, umuwi sila dito sa Pilipinas. So yun, kaya natawa na lang ako, no? Sayang, mga edukado pa naman na tao at mga mayayaman talaga,
Pero yung ugali ng babae, hindi maganda. Sabi ko, natawa na lang ako. Tapos may nagsabi sa akin doon, may nagbulong sa akin, kaya mo yung si mama, mainit ang ulo niyan sa'yo. Ba't kanya hinar kung naiinis siya sa'yo? Hinar ka pa niya. Siguro naaano siya kasi hindi niya akalain na kapag pumapasok ka sa trabaho, ganyan kang manamit, no, formal, maayos, talagang titingnan ka ng, hindi sa pagyayabang to guys titingnan ka talaga ng mga bisita, ng mga guests natin, ng mga customers natin na nag-stand out kumbaga ba. Kasi nga, hindi naman ako naka-uniform ng pang-waiter. Kasi nasa ano nga ako, nasa bar, doon ako nasa counter ako ng bar. No? Kumbaga ba, makikita talaga ako ng lahat. Kasi ang ganda ng bar sa totoo lang. Alam niyo, maganda sana yung negosyo. Kaya lang, yung pag-manage talaga, hindi right. Ang laki talaga ng ano. So, na lang ako. Kaya, okay lang ako. Okay. Kaya huwag pumasok, ano gagawin ko? Diba? So, the next time na magkukross ang landas namin or magkakaroon ako ng opportunity when it comes to that, hindi talaga. Siguro din isa sa naging ano nila sa akin kasi tinanggihan ko yung offer ni sir. Hindi ako pumayag, no? Kasi ayoko nung offer na sahod and ang aking responsibility kay laki-laki. Imagine ninyo guys, ang gusto 200 pa din ang aking sahod. Pero ang gagawin ko ay magmamanage ako ng isang private resort, no? And then magmamanage, papapasukin pa nila ako sa gabi doon sa bar counter. And then ako pa magmamanage ng mga apartment. Imagine nyo yung binigay sa akin responsibility para sa 200 pesos ang ipapasahod sa akin. Kamusta naman? May pride naman ako. Oo. Mas gugustuhin ko pang mamasukan sa garment na alam ko kahit yun ay garment, kung ano ang kaya kong magawa doon, kung gaano karami ang magagawa ko, may mako-compensate naman ako at kung mabait naman ang amo ko. Pagka gano'n naku, ayoko na. Tapos ito pa, kaya tinanggihan ko din. Kasi libre ang pagkain daw. Libre pagkain namin sa gabi kung doon kami magdi-dinner. So pag pumapasok ako, sinasabi sa akin ng mga cook doon, kumain ka naman bago mag-busy. Mamantawag nila sa akin, kumain ka naman. Tapos alam niyo po ba, di syempre ako naman, ang katwiran ko, lalo na kapag weekend busy, kumakain ako nang sa gano'n naman dahil ako hindi naman ako anong oras akong pupunta sa kanila, di ba? Hindi naman ako nakaka-dinner pa sa bahay kasi nga gabi duty namin. So kakain ako doon. Tapos makikita ako nung lalaki, nung sir. Alam mo sasabihin sa akin, pag nakita ka ng ma'am mo, nakadadating mo lang, kumain ka kagad, magagalit yon. Doon nagpantigan-tenga ko guys. Doon talaga ako nainis. Sabi ko, Sabi ko, ay, pasensya na po sir, kasi sabi po nung mga ko, kumain na daw ako para daw bago mag-busy nang hindi na ako magbe-break para dire-diretso. Kasi ang hirap nung hindi ka pa kumakain, tapos biglang nag-busy. 'Di ba? Gano'n naman talaga. Minsan gano'n talaga. Tulungan yung kami ng mga workers ang mga nag-iisip kung paano kami didiskarte. Nang sa gano'n, walang magugutom, walang hihimatayin, walang mahihirapan. Lalo na kapag nasa peak hour na. Pero mga amo mo, sinabihan ka ng gano'n. Nagpantigtay ako guys, kasi pagkain yun no? Na hindi na nga kagandahan yung pasahod mo, wherein sana man lang sa pagkain, tutuhanin mo yung nako-compensate yung pagkain namin. Talagang nagpantig yung ko. Kaya siguro din nung tinanggihan ko yung ino-offer sa akin, kasi pinatawag ako sa opisina ino-offer sa akin yung position, hindi ko talaga tinanggap. Sabi ko, hindi ko talaga tinanggap. It's not worth of my level and my ability, my skills and my knowledge. It's not. It's totally not. Hindi ko makalimutan yun kasi first time nangyari sa buhay ko yun. So, na-share ko lang naman. Kaya sabi ko, sa negosyo, mas maganda talaga. No? Kasi at least, pinapayaman ko ang sarili ko. Hindi ko pinapayaman ng ibang tao. Tapos, magiging shit lang sila sa akin. Shit lang ang ipapalit nila sa akin. Ang ano nila sa akin, ang trato. No? So, kaya ako, bilang amo talaga, ayokong makaranasan ng aking mga, mahigpit ako. Pero, ayokong ganun. Sa pagkain, de-deprive mo. Pagkain na nga lang babawi yung empleyado mo, dine-deprive mo pa, diba? Kamusta ka naman? So, shout out to Ricky Anuevo. Good day, Mami Park. For me po, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Correct. No? Sa negosyo naman, kahit maliit ang kita, ikaw naman ang amo. Totoo naman yan, no? Sa totoo lang. And also, yung you have the chance to make it 10 times bigger, no? Compare sa dati mong sahod, no? Na ikaw ay regular basis lang sa basic, no? Basic ka lang sa iyong trabaho. So, may chance, no? Kaya nga, in-emphasize ko din na pagdating sa self-growth at sa money, pagdating sa negosyo, may opportunity talaga compare sa pagiging simpleng empleyado lang. So, thank you, Sir Ricky Anuevo. And alam mo yan, Sir Ricky, no? May business kayo ng asawa mo. You know, and we are in the same, in the same mindset. Ayan, Dorothy Joy Cruz. Happy birthday, Ate Ana. God bless always. Thank you po. So, yan ang ating video for today. Bye! Mwah.